Bago tayo magsimula, wag nyo kalimutan sana mag-subscribe dito sa channel natin at sinasabi ko nga sa inyo, kung bibili kayo ng isang platter cutter or yung silhouette portrait pour or kahit anong cameo products, bumili lang kayo sa mga authorized seller kagaya na itong nasa link na to. And then, simulan na natin yung vlog natin. Ang topic nga pala natin ngayon, tungkol pa rin sa presyuhan ng sticker printing. So, nung previous na video natin, itong nakaraang araw, ay tinalakay natin yung presyuhan per A4 nung printable vinyl. So, nakita nyo doon, pinipresyo ko, wala akong specific na presyo ko talaga per A4 dahil minsan 70, 80, 90 or 100, ayan yung presyuhan ko pagdating sa vinyl sticker printable na A4. At kapag photo sticker naman, 35 to 50. At minsan nagsiset ako nung 100 pieces na vinyl sticker, nakadepende sa size, depende din yung presyo na ibinibigay ko. Wala talagang eksaktong presyuhan. Panoorin nyo na lang yung medyo mahaba kong vlog na yon para makita nyo or kung gusto nyong gawing basihan yung presyuhan ko na yon. Dahil nga, sinabi ko doon, nung nagsisimula pa lang ako, wala talagang nagturo sa akin ng presyuhan. Nanood lang ako, meron akong pinagtanungan, neto lately ko na lang nalaman na yung isa ko palang tropa merong printing business, no? Doon kahit papano, share ko sa kanya. So okay naman daw yung presyuhan ko dahil wala naman daw akong binabayaran na business permit. Yon. So eto, mag-proceed naman na tayo. Tungkol naman dito sa sticker printing pa rin, kung magkano yung presyuhan kapag yung mga makikita nyo sa mga minsan nasa bangketa lang or minsan eto yung mga frontliner sa mga printing business ng mga sticker, yung mga naka-plastic. Eto, isi-share ko naman sa inyo kung magkano yung presyuhan nito. Eto medyo may kamahalan yung presyuhan nito kasi hindi agad to nabibili. Kaya medyo may kamahalan din yung presyo niya. So dito, per square inch tayo ng presyuhan. So paano ba yung per square inch? Kung naalala nyo, nung mga nakaraang buwan or nakaraang taon, meron ako sa inyong isinare na vinyl sticker decal printing pricing. So eto, magagamit natin to pagdating naman sa pagpiprint ng mga pang-display na stickers. Kasi dito, per piece talaga yung singilan dito. At nakadepende kung anong sukat yung ilalagay ninyo. So halimbawa, no, ang gagawin yung sukat ng mga pang-display, usually yan, 2x2, 3x3. So magbe-base tayo ng 5 piso dyan. Sa 5 piso na to, syempre, bibili kayo ng mga plastic, bibili kayo ng mga stapler, bibili kayo ng mga tape. Eto mga vinyl sticker na to, hindi to gagamitan ng transfer tape, yung mga normal tape lang ba para maidikit yung inyong mga plastic para mag-sealed lang ba, no? So syempre yung iba, mga medyo sabihin na natin na wais, ang pinaka-word talaga yung kuripot, no? Ayan, no, hindi sila gumagamit ng OPP plastic. So ibang plastic yung ginagamit nila, minsan stapler lang yung pinangsasara nila, 'di ba, no? Syempre hindi naman natin masisi yung mga tao na gumagamit na ganun, mga wais lang talaga, no? So ako, ayoko nang pahirapan yung sarili ko, ginagamit ko doon yung OPP plastic. Kaya ang pinipresyo ko na base ko ay 5 piso. So halimbawa may design ako na gusto ko 2x2, 20 pesos yung singil ko doon sa isang design na yon, no? So halimbawa may dadakot sa'yo na sticker na ganun, boss magkano? 20, sabi mo 20, 2x2 yan, no? Nakadepende sa iyo kung gagayahin nyo tong strategy ko dito. So ipapakita ko sa inyo dito, meron tayong design dito na ang tawag dito sa ganitong design ay mga picker sticker. Yung mga tipong nakasilip ba? Ito yung ginagamit usually sa mga aqua flask, yung mga insulated na mga bottle, yung pwede mainit, pwede malamig, yung hindi agad natutunaw yung yelo, hindi agad lumalamig yung tubig na mainit. Ito yung ginagawa doon na dinidikit-dikit pang design. Vinyl sticker din yon. So may nagtanong sa atin, no, kung vinyl sticker din ba daw yung nilalagay doon sa aqua flask? Oo, vinyl sticker din yon. Kaya ito yung mga mabebenta sa mga Shopee or sa mga bangketa, nakikita nyo, minsan may mga quotes, ganun yung ginagawa nilang design. Pero madalas, ito yung mga picker sticker or kung ano man yung mga sticker na meron kang design dyan, pwede mong gawing ganito. Ayun na nga, ang singilan nga dito per square inch. So ito, no, magcomputan tayo. Sabihin na natin na 2x3. Eksakto na natin na 2x3. 2 times 3 equals mo yan. Tapos, yung equals na yon, yung sagot doon, imumultiply mo pa siya ng 5 dahil nga base mo ay 5 piso. So etong sticker
sticker na to, na 2x3 na to, pwede mo siyang ibenta ng 30 pesos. Syempre gagamit ka ng OPP plastic na yan para medyo presentable. Yung mga sukat ng OPP plastic, tignan nyo na lang kung saan kayo bibili. Kasi dito sa amin meron na bibilihan ng OPP plastic talagang hindi na ako naglalasada niyan. Pero lalagay ko na lang din sa description yung link kung saan kayo pwedeng bumili ng mga OPP plastic. So syempre biruin nyo, no? Eto, pwede nyo siyang ibenta ng 30 pesos. So, sa isang binil, ilan yung kakasya dyan? Tignan natin. Sabihin natin na, ayan nga, siyam. So, 30 times 9, 270. Yung pwede mong kitain sa pagbibenta ng ganito. Pero syempre, no, huwag kayong masyado malulula sa presyo na pwede nyong kitain. Kasi minsan, mahirap talaga magbenta ng sticker talaga. Lalong-lalo na, malakas yung labanan dito sa sticker printing. Lalong-lalo na sa mga nagpapababa ng presyo. So, para sa akin, ito, 30 pesos. I-display mo dyan. Ayun, may mga bibili at bibili nyan. Kaya, kung meron ko talagang pwesto, mas maigi na meron kang mga ganito na nakalagay sa inyong mga store. So, kagaya nito, no, etong logo na to, sa mga brother natin dyan, no, long live dyan, no. So, ayan, 3x3. Sabihin natin, 3x3. Ayan talaga yung sukat niya. So, 9. Usually, sa mga ganitong mga logo or kahit anong mga logo na ganitong organization, usually yan, ang sukat niyan, 3x3. Kasi kapag nilagyan mo ng 4x4 yan, medyo malaki na tignan Parang ang sagwa na tignan masyado. Pinaka usual na size niyan 3x3. So ayun nga, multiply mo yan ng base mo na 5 pesos. So pwede mo siyang ibenta ng 45 pesos. So syempre, pwede mo na siyang isagad ng 50. Pero kung medyo gusto mong mabili agad, pwede mo siyang ibenta ng 300, 100, di ba? Tignan natin kung 6. So, inuulit ko, no, 3x3, 6 ang kasya sa isang A4 niyan. So, sabihin natin, magbebenta ka ng ganyan, no, 6 times, sabihin natin 45. O, ganun pa rin, 270. Meron ka pa rin 270. Same lang din doon sa pagbebenta doon sa kanina, no. Pero nakadepende sa mga ganito, pwede mo pa siyang i-compress. Kaya, kagaya niyan, compress mo pa ng ganyan. O, di makakatipid ka pa. O, tapos, kung pwede ka magsalang ng ganito, tapos ida-die cut mo na lang, no? Diskarte mo na yan Ayun, no? O, ganyan, pwede pa yan. Di ba? So, ayun, no? Sana nakikita nyo, at least makatulong tayo sa presyuhan. At inuulit ko, no? Sa mga ganito, sa mga per piece, yung mga pang-display, ganito yung singilan dyan, no? Per square inch. Teka lang, eto, ganyan. So, halimbawa, 2.5 by 2.5. Kasi pag 2 by 2, 20. Kapag 2.5 by 2.5, pwede mo siyang gawing 30. Tignan natin. 2.5 by 2.5. Ayan, times 5. O, 30. Pwede mo siyang ibenta ng 30. So, dito, sa paggawa ng mga ganito, kailangan, sa mga pang-display mo, meron ka ng hile-hilerang per size. Pare-parehas ng size. Diba? So, ganun lang. Yung iba ang ginagawa naman, dumidiskarte sila ng ganito. Halimbawa, 50 pesos na. Yung ganyan, isang ganito, no? Ganyan. Minsan, dalawa yung nailalagay nilang ganito Ito lang estimate ko lang na sukat to Ganto. Dalawang ganto. Sa dalawang ganto, meron nang nakalagay na mga sticker dyan. May mga nakaganyan na. Kumbaga, dyan mo na siya ipipil. May mga ganyan na. Nakalimutan ko yung tawag dito Naubos na kasi yung ganito ko Minsan yung GoPro, alam nyo yung GoPro na mga sticker. GoPro sticker. Ayan yung mga ganito. Ayan, ito, ganito. Ganyan. Ganyan yung isang nakalagay sa ganitong sukat. Tapos dyan na nila ipipil. So etong rectangle na to, i-die cut mo to. Tapos yung mga nakapaloob sa kanya, i-kiss cut mo. So pwede mo tong ibenta ng 80 pesos or nasa sayo kung gusto mong ibenta lang ng mababa. Pero para sa akin yung ganito, 80 pesos nyo ibenta yan. Pero 100 nyo ilagay. Tapos pag may kumuha, boss, magkano to? 100 yan, sabihin mo, no? Tapos paandaran mo. Sige boss, 80 na lang. Gawan mo ng mga paandar na ganon. So ayan yung mga pang display na mga stickers, no? Kung gusto nyong mag-avail ng mga design
design na emerald na ganito, message nyo lang ako. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang, mag-research kayo, at least hindi kayo nakagastos, diba? Hindi ko naman kayo pinipilit eh. So yung mga ganitong mga logos, ingat-ingat din kayo sa mga paggamit ng mga logos na ganito, kasi once na may mga officials na gumagamit ng hindi talaga kayo kasama dun sa group na yon, maaaring mabugbog ka or kung anong mangyari sa'yo, diba? Hindi natin masabi. So ayun lang, paalala lang sa mga gumagamit ng mga logos dyan na hindi naman pala kayo member, no? Ingat lang. So ayun lang, sana natutunan nyo yung presyuhan naman ng mga ganito, yung mga pang display per square inch, parang decals din yan yung ganito, no? So ito yung pricing natin, pang decals lang din, lalagay nyo dito 5 piso yung base price. Ayan, like, share, and subscribe. Dito na natin tatapusin yung video na to, at inuulit ko ilang beses ko nung sinasabi sa inyo to, research is the key para hindi kayo mauto nung isang businessman na nagbebenta yung business niyan, buy and sell, nagbebenta ng overprice. Kasi yung mga mauuto sa inyong pera, pwede nyo pang gamitin na ipambili ng mga other printing materials. Makakatipid pa kayo kung talagang sa legit seller kayo bibili. Ibig ko sabihin dun talaga sa mismong distributor ng product na yon. Bye-bye, huwag magpapauto. Purchase your tracks today.